So ayan, isa namang simpleng at napaka-easy repair tips ang ipapakita natin sa inyo. So ito is yung mga ginagamit sa mga industrial. So kung bago ka pa lang ulit dito sa channel natin, sana wag nyo kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So continuous tayo. Ito is yung napakasimple lang na gagawin. So kung meron kayong mga ganito dyan sa mga trabaho nyo na naging the same ng problema, o kahit hindi naman ganito, pero yung nagiging katulad niya, no, kita nyo yung capacitor lumubo lang. So ano ba yung nagiging effect kapag nangyayari yung mga ganyan? So ito yung lahat. So yan, bubuin natin yan, na hindi na natin kailangan magpabili pa ng mga ganyang ulit na controller. So ito yung nagiging problema. Makikita nyo dito. So ayan, panatay ko yung ilaw yan. Ganyan lang yung nangyayari sa kanya, nag-blink lang siya. So kadalasan marami yan minsan, pero nawawala. So yun yung naging isang sakit ng mga ganitong klase ng temperature controller. So yan, kahit anong controller, marami kayong makakasalubong na ganyan. So pag mga ganyan yung mga problema ng isang device, so napakadali lang ayusin yan. So kailangan nyo lang matanggal yung lumubo yung capacitor. So kasi yung sinatawag na nag-i-store siya ng power, yun nawawala na. Kaya yun yung nangyayari sa kanya. Kaya namamatay yung display ng ating control. So pareho lang, medyo mataas lang ito ng konti, pero pareho lang, hindi naman tumaas. So ayan, yan lang karamitan na nagiging problema niyan. So kailangan lang natin yan kabit para matistingan natin. So kagaya nito, na ikabit ko na siya. Yan, pwede natin ipakita sa inyo. So sasampul natin lahat ito. So yan, ito yung kahon niya. So malaking bagay ito dahil sa mga ganito, kasi kung kaya nyo ayusin yan, lalo na kung nasa trabaho o mano, so hindi kayo mahihirapan na. So itong idea na to, sinishare ko lang sa inyo, baka makatulong pag meron mga ganitong klase ng control kayo dyan. Kaya nga sabi ko, hindi siya katulad ng hindi man magkatulad yan, pero the same ng nangyayari sa kanya. So pwede nyo yan buksan, hanapin nyo yung capacitor. Yun lang yung nagiging problema niya. So papakita ko sa inyo mamaya lahat. So ito ngayon, dahil napalitan natin, so papakita ko sa inyo na gumagana na siya. So tatap natin sa bali 220 ang power nito eh. So yan, connect natin siya dito. So dadirect ko lang muna para makita nyo yung effect yung ginawa natin, kung ano yung nangyari. So gumana ba siya o walang nangyari. So yan, harap lang natin ng ganun, natatanggal So kakabit natin ulit. Yan. So pansinin nyo lang dyan sa display yung ginawa natin. So nakikita nyo, lumabas na yung buo niyang pinaka display. So yan, nakikita na natin siya ng mas maayos. So yung kanina nawawala-wala lang. So ito mga kasamahan niya, halos ganyan din yung problema niyan. So papakita ko sa inyo bawat isa kung paano natin yan siya palitan. So ito is another na naman ito. So palitan natin yan ng capacitor. So ito yung nauna kanina, nasirang capacitor. So tabi muna natin yan. So ito tatanggalin ko na para makita nyo kaagad na matistingan natin kaagad, para makita yung gumagana pa rin siya. So ngayon natanggal na yun, napalitan na rin siya. So ang gagawin natin, ibabalik na lang natin to doon sa kanyang lalagyanan. So ito, para masubukan din natin na mapagana tong mga to. So kasi kung may ganito, so malaking bagay na, lalo na sa trabaho natin. So makakatipid pa ang company natin dahil sa mga ganito. So yung kakaya mo na siyang gawin, hindi mo na kailangan. Saka minsan kasi may mga control talaga na mahirap hanapin. So kagaya nito, ito ikakabit ko na kagad. So yun, pansinin nyo lang dito sa display natin, makikita nyo yun. So papower ko na. So ayan So lumabas ulit yung isang display natin.
So ayos na rin ulit yung isa pang controller. So ito naman is yung pangatlo. So makikita mo dyan yung capacitor nya, ganun din, umangat din. So papalitan natin yan. So ito na siya, after na natin na napalitan. So ito na naman ulit siya. So napagana naman natin. So naman natin yung pang-apat. Tinan yung mabuti yung isa, halos lahat ganun yan eh. So ito yung pang-apat. So ngayon yan na siya, ayos na rin natin siya. So panghuli gagawin naman natin yung pang-lima para makumpleto na natin lahat itong ginawa natin. So papakita ko sa inyo na sabay-sabayan na naayos yan lahat. So ayan, ganun din ang problema. So papalitan din natin. So ito na yung pang-lima. So ito na yung limang capacitor na tinanggal natin doon. So ayan na siya. So makapakita ko sa inyo kung ano yung may tsura nila. So ito na. So lahat yan. So buhayin natin ulit para makita nyo ng maayos. So yan, ganyan dapat yan, hindi siya nawawala. So naka-steady lang lahat. So ayun, sana meron kayo natutunan dito sa video natin. At kung bago ka pa lang pala again dito sa channel natin, sana wag mong kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So hanggang dito na lang, hanggang sa muling upload ulit nating video. So stay safe.